Mga kababayan, hintay muna kayo. Bago pa man kayo mag-scroll o mag-skip, pakinggan muna ito ng mabuti. Dahil kung ikaw ay miyembro ng SSS, kung ikaw ay retirado, o kung ikaw ay may kamag-anak na pensyonado, ang balitang ito ngayong Mayo 2026 ay direktang nakakaapekto sa inyong buhay at sa inyong pera. May natuklasan kaming impormasyon na marami sa inyo ay hindi pa alam, at kung hindi ninyo marinig ito ngayon, maaaring mapalampas ninyo ang isang malaking pagkakataon. Kaya naman, manatili kayong nakatungtong sa inyong upuan, at samahan ninyo ako habang pinag-usapan natin ang lahat ng detalye tungkol sa bagong 3,000 pension add-on na mula mismo sa NASA, ang National Anti-Poverty Action ng ating gobyerno. Sadang tanong ng lahat, sabay na ba ito sa regular na pensyon? Kailan darating ang pera? Sino ang makakakuha? At ano ang dapat ninyong gawin ngayon? Lahat ng ito ay sasagutin natin ngayong araw na ito. Kaya huwag ninyong palampasin ang kahit isang segundo ng video na ito. Ngunit bago tayo sumabak sa mga detalye, nais ko munang humingi ng isang bagay sa inyo, at ito ay isang maliit na bagay lamang na malaking tulong sa aming channel. Kung bago kayo dito, mangyaring pindutin ang subscribe button ngayon, at huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga mahahalagang balita tulad nito. At kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo o sa inyong pamilya, i-like ninyo ito para mas marami pang Pilipino ang makaalam. Ang inyong isang click ay malaking bagay para sa amin, at mas malaking bagay para sa inyong mga kababayan. Maraming salamat, at simulan na natin. Kaya naman, bakit nga ba biglang naging mainit ang usapin ng 3,000 pension add-on ngayong Mayo 2026? Para maunawaan natin ito ng maayos, kailangan muna nating balikan ang pinanggalingan ng balitang ito. Sa nakalipas na ilang linggo, maraming pensyonado at miyembro ng SSS ang nagsimulang magtanong sa mga social media group, sa mga kapitbahay, sa mga pamilyang nagtitipon, tungkol sa isang karagdagang benepisyo na di umano ay ilalabas ng gobyerno para sa mga retirado. Ang salitang NASA ay lumabas at agad na kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Pero ano talaga ang katotohanan? Huwag kayong mag-alala dahil dito tayo mag-iipon ng lahat ng impormasyon para hindi kayo malito at hindi kayo mapagsamantalahan ng mga nagbebenta ng maling balita. Ang NASA o ang National Anti-Poverty Action ay isang programa ng gobyerno na naglalayong tulungan ang mga pinakamahihirap na sektor ng ating lipunan. Hindi ito bago. Matagal na itong umiiral bilang bahagi ng ating social protection system. Ngunit ang naging usapin ngayon ay ang posibilidad na ang mga pensyonado, lalo na ang mga nasa mababang antas ng pensyon, ay maaaring maging kwalipikado para sa isang karagdagang 3,000 na tulong bawat buwan. Isipin ninyo iyon, 3,000 pa sa ibabaw ng inyong regular na pensyon. Para sa isang pensyonado na kumukuha ng 2,000 o 3,000 na regular na SSS pension, ang dagdag na 3,000 ay halos doble ang kanilang kita. Malaking bagay iyon, hindi ba? Pero dito nagsisimula ang mga katanungan. Una, totoo ba talaga ito? Pangalawa, sino ang eksaktong matatanggap nito? At pangatlo, ito nga ba ay sabay na ilalabas kasabay ng regular na pensyon sa Mayo 2026 o hiwalay na proseso ito? Isa-isahin nating sagutin ang mga tanong na ito ng malinaw at nang walang palilipat-lipat para kapag tapos na kayo manood ng video na ito, siguradong may dala kayong malinaw na kaalaman na maaari ninyong ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay. Ang unang bagay na kailangan nating talakayin ay ang katotohanan ng balitang ito. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang ulat mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa mga opisyal na pahayag ng SSS at ng DSWD, ang pag-usad ng mga programa para sa mga pensyonado ay patuloy na pinag-aaralan at pinaplano. Ang 3,000 na karagdagang benepisyo ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng gobyerno na palakasin ang social protection para sa mga nakatatanda at sa mga retirado. Hindi ito kathang-isip lamang, may basihan ito sa mga programa tulad ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, at sa mga panukala na patuloy na dinedesign ng mga mambabatas at ng ehekutibo para matugunan ang lumalaking pangangailangan ng ating mga pensyonado. Ngayon, ang tanong na pinakamaraming nagtatanong, sino ang matatanggap nito? Batay sa mga impormasyon na nakuha natin, ang programa ay pangunahing nakatutok sa mga pensyonado na nasa pinakamababang antas ng kita mula sa kanilang pensyon. Ang mga miyembro ng SSS na ang monthly pension ay nasa ibaba ng isang tiyak na threshold ay maaaring maging priority sa pagtanggap ng karagdagang benepisyo na ito.
Bukod dito, ang mga pensyonado na rehistrado sa mga programa ng DSWD, lalo na ang mga 4PS beneficiaries o mga nakarehistro sa listahan ng mahihirap, ay maaari ring maging kwalipikado. Ang mga matatanda na nasa edad 60 pataas na retirado na mula sa trabaho at umaasa lamang sa kanilang pensyon ay ang pangunahing target ng programang ito. Pero huwag nating kalimutan ang isang mahalagang punto, ang pagiging kwalipikado ay hindi automatic para sa lahat. Mayroong proseso, mayroong mga dokumento, at mayroong mga hakbang na kailangan ninyong gawin para masiguro na kayo ay naisasaalang-alang sa programa. At ito ang isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng video na ito, kaya pakinggan ninyo ng mabuti. Para sa mga nais malaman kung kwalipikado sila, ang unang hakbang ay ang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Dalhin ninyo ang inyong SSS card, ang inyong latest pension statement, at ang inyong valid government ID. Hilingin ninyo sa mga kawani ng SSS ang impormasyon tungkol sa mga karagdagang benepisyo para sa mga pensyonado. Huwag kayong mahiyang magtanong. Ang inyong mga tanong ay lehitimo, at ang mga kawani ng SSS ay sinanay para sagutin ang mga katanungang tulad nito. Bukod sa SSS, maaari rin kayong pumunta sa inyong lokal na DSWD office o sa munisipyo para magtanong tungkol sa mga programa ng NASA at ng iba pang social protection programs na maaaring applicable sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamainit na tanong. Ang timing. Sabay ba ang 3,000 add-on sa regular na pensyon ngayong Mayo 2026? Ito ang katotohanan na kailangan nating harapin ng tapat. Ang regular na SSS pension ay may sariling schedule ng release at karaniwang inirelease ito batay sa birthday month ng pensyonado o sa isang itinakdang araw bawat buwan. Ang mga karagdagang benepisyo tulad ng tinutukoy nating 3,000 ay maaaring may kanya-kanyang proseso ng release, depende sa kung paano ito ibibigay ng gobyerno. Kung ito man ay sa pamamagitan ng SSS mismo, ng DSWD, ng Land Bank, ng DBP, o ng iba pang ahensya. Sa ilang mga kaso, ang mga karagdagang benepisyo ay inirelease ng sabay sa regular na pensyon para sa kaginhawaan ng mga benepisyaryo. Sa ibang kaso naman, hiwalay ang proseso at maaaring may pagitan ng ilang araw o ilang linggo. Ang importanteng bagay ay ang maging handa at ang malaman ang eksaktong proseso para sa inyong partikular na sitwasyon. Kaya naman, ang pagpunta sa SSS o sa DSWD ay tunay na mahalaga para makuha ninyo ang pinakatumpak na impormasyon na specific sa inyo. Habang pinag-uusapan natin ito, nais ko ring banggitin ang isang bagay na napakahalaga, ang pag-iingat laban sa mga scam at maling impormasyon. Sa tuwing may balita tungkol sa pera at sa mga benepisyo mula sa gobyerno, laging may mga taong sumusubok na samantalahin ang mga hindi ganap na alam ang mga detalye. Maaaring lapitan kayo ng mga taong magsasabi na kailangan ninyong magbayad ng bayad para ma-process ang inyong benepisyo, o kaya naman ay kailangan ninyong ibigay ang inyong SSS number, ang inyong password sa online account, o ang inyong personal na impormasyon sa mga hindi pamilyar na tao. Huwag kayong maniwala sa mga ganito. Ang SSS ay hindi hihilingin sa inyo ng pera para ma-process ang inyong pensyon o ang inyong mga benepisyo. Ang lahat ng lehitimong proseso ay libre at opisyal. Kung may nag-aalok sa inyo ng tulong kapalit ng bayad o ng inyong personal na impormasyon, agad na iwasan at i-report sa mga awtoridad. Pag-usapan natin ngayon ang mas malawak na konteksto ng mga benepisyo para sa mga pensyonado ngayong 2026. Hindi lamang ang 3,000 add-on ang dapat ninyong malaman. Mayroon ding iba pang mga programa at benepisyo na maaaring hindi pa ninyo nalalaman, ngunit posibleng kwalipikado kayo. Halimbawa, ang mga pensyonado na may permanent total disability ay may karapatang sa mas mataas na antas ng benepisyo. Ang mga balo ng mga nasirang miyembro ng SSS ay may karapatang sa survivorship pension. Ang mga dependyente ng mga pensyonado, lalo na ang mga anak na wala pang 21 taon, ay maaaring may karapatang sa dependence allowance. At para sa mga miyembro ng GSIS, ang mga dating empleyado ng gobyerno, mayroon ding katulad na mga programa at benepisyo na dapat nilang malaman. Ang punto dito ay simple lamang. Ang inyong mga benepisyo mula sa gobyerno ay hindi automatic na dumarating sa inyo kung hindi ninyo hahanapin ang mga ito. Kailangan ninyong maging aktibo, kailangan ninyong magtanong, at kailangan ninyong i-verify ang inyong mga karapatan. Ang bawat pisong benepisyo na kayo ay may karapatang matanggap ay pera na pinagtrabahuhan ninyo sa buong buhay ninyo, at dapat ninyong matanggap ang lahat ng ito.
Ngayon, para sa mga hindi pa miyembro ng SSS, o para sa mga mahal sa buhay na hindi pa nakakaalam sa mga benepisyong ito, itong video na ito ay para din sa inyo. Kung mayroon kayong magulang, lolo, lola, tito, tita, o kahit kaibigan na pensyonado, ibahagi ninyo sa kanila ang impormasyong ito. Maaari kayong maging dahilan para makatanggap sila ng benepisyong matagal na nilang dapat natanggap. At iyan ang tunay na halaga ng pagbabahagi ng kaalaman, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa inyong buong komunidad. Balik tayo sa mga praktikal na hakbang na dapat ninyong gawin ngayon. Una, i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS. Tiyaking ang inyong cellphone number at email address ay updated sa inyong SSS records para matanggap ninyo ang mga SMS at email notifications tungkol sa inyong benepisyo. Pangalawa, i-enroll kayo sa SSS online portal kung hindi pa kayo enrolled. Dito ninyo makikita ang inyong pension status, ang inyong contribution history, at ang mga updates tungkol sa inyong account. Pangatlo, i-download ang MySSS app sa inyong smartphone para mas madali ninyong ma-access ang inyong impormasyon kahit saan kayo naroroon. Pang-apat, tiyaking may valid na government ID kayo. Maaari itong maging inyong SSS card, UMID card, PhilHealth card, o iba pa, dahil ito ang unang hihilingin sa inyo kapag pumunta kayo sa SSS branch. At panglima, kung hindi kayo makakapunta sa SSS branch ng personal, maaari kayong tumawag sa SSS hotline o mag-message sa kanilang opisyal na social media accounts para sa mga katanungan. Isang bagay pa ang nais kong bigyang diin bago tayo dumating sa katapusan ng video na ito. Ang kahalagahan ng pagiging updated sa mga balita tungkol sa inyong mga benepisyo. Ang mga patakaran ng gobyerno ay maaaring magbago, ang mga halaga ng benepisyo ay maaaring mag-adjust, at ang mga bagong programa ay patuloy na inilalabas. Kung kayo ay umaasa lamang sa chismis o sa mga hindi verified na post sa social media para makakuha ng impormasyon, maaari kayong mamali at maaari kayong mapalampas ng mahahalagang deadline o mabigo sa pag-avail ng mga benepisyong kayo ay may karapatang tumanggap. Kaya naman, ang aming channel ay nakatuon sa pagbibigay sa inyo ng pinakatumpak, pinaka-updated at pinaka-praktikal na impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno, tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, at lahat ng mga programa na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kami ay narito para sa inyo, para sa mga pensyonado, para sa mga miyembro, para sa mga pamilyang naghahanap ng tamang impormasyon sa tamang oras. At habang papalapit na tayo sa katapusan ng ating usapan ngayon, nais kong ibuod ang lahat ng pinag-usapan natin. Ang 3,000 pension add-on na konektado sa NASA program ay isang bagay na sineseryoso ng ating gobyerno bilang bahagi ng mas malawak na social protection para sa mga pensyonado. Ang mga pinakakwalipikadong makatanggap ay ang mga pensyonado na may mababang antas ng pensyon at ang mga registered sa mga programa ng DSWD. Ang timing ng release, kung sabay man sa regular na pensyon o hiwalay, ay depende sa proseso ng bawat ahensya at ang pinakatiyak na paraan para malaman ito ay ang direktang makipag-ugnayan sa SSS o sa DSWD. Huwag kayong mahulog sa mga scam at huwag kayong maniwala sa mga hindi verified na impormasyon. At higit sa lahat, maging aktibo sa pag-alam ng inyong mga karapatan at mga benepisyo dahil kayo ay may karapatang makatanggap ng lahat ng ito. Bago kayo umalis, may isang pabor akong hihilingin sa inyo, at seryoso itong hiling. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, i-comment ninyo sa ibaba ang inyong tanong o ang inyong karanasan tungkol sa inyong pensyon. Nais naming marinig ang inyong mga kwento. Nais naming sagutin ang inyong mga katanungan, at nais naming malaman kung paano kayo namin matutulungan. Ang inyong komento ay hindi lamang para sa amin, nakakatulong din ito sa inyong mga kapwa manonood na may kaparehong katanungan. At kung iniisip ninyo na may kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa impormasyong ito, huwag nang mag-atubili pang ibahagi ang video na ito, dahil ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay isang uri ng pagmamahal sa inyong kapwa. I-share ninyo ito sa inyong grupo sa Facebook, sa inyong pamilya sa Viber, sa inyong mga kasamahan, kahit saan. Habang mas marami ang makaalam, mas marami ang maaaring matulungan. Maraming salamat sa inyong oras, maraming salamat sa inyong tiwala, at hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya.